ganito talaga kademonyo itong si Trillanes pala. Oh. Ito na, lumalabas na naman itong siniwalat ni Bicoy, alias Bicoy, patungkol dyan kay Trillanes, na talagang gumagawa ito sila ng mga issue tactic, diversion tactic ba, para mawala talaga sa totoong issue. So yun yung ginagawa nila ngayon. Alam naman natin na nagba-bycam report na naman. Nakawa na naman dyan, mga insertion. Kahit gumagawa tayo nito, iano pa rin natin yan. Titingnan pa rin natin yung bycam tsaka yung flood control at yung nakawa ni na Romualdez at yung mga king o barrels dyan ni Sandro Marcos. Yung dapat tingnan natin yung mga sinasabi ni Zaldico at ni Chis Escudero at ni Orly Gutesa. Panoorin ho natin itong si Peter Jomel Advincola alias Picoy, kung ano yung mga estratehiya na ginagawa nitong mga uplok na to. Nung una, nung ginagawa ang video presentation ito, actually hindi to sir, hindi po ito napakadali. No. 9 na buwan pinagplanuhan. Siyam na buwan. So matagal na itong pinagplanuhan, katulad ngayon. Pinagplanuhan na nila yan kasi papunta na yung bycam report. So pinaplanuhan na ganito yung mangyayari, ganito yung strategya na atake nila. So ngayon, ang mga DDS naman tayo, dahil nga marami silang panalabas, so nag-iisipin tayo ano yung pwede nating gawin, no, para masugpo yung mga kagaguhang ginagawa nila. Pero yung totoong issue dyan is yung nakawan dyan sa bycam report at yung para matakpan yan si Martin Romualdez. Paano gumawa ng ingay ngayong darating na halalan. Yun yung style. At hindi lang style. yung sa akin na pagsasalita, ang plano para doon. Maraming nauna. Katulad ng pagsalita ni Jojo Asierto na iniuugnay niya si Senator-elect Christopher Lawrence Bong Tesorogo sa isang Michael Yang. Kasama yon. Kasama yun doon sa mga scripted ng grupo para umingay, para yun yung sinabi ni Chis Escudero. Scripted yan sila lahat. Yan, ito si David Yang. Ito matagal na nitong palaging inano ni Trillanes eh. 'Di ba sa 19th Congress, ito din yung mga tinitira nila John. 'Di ba? Wala silang ibang for the whole year. Ganon yung issue nila. divert yung tao, yung sambayanan, dinadivert nila sa talagang totoo na nangyayari sa bayan. Klaro At ba yan? ito nga, yung paputok ng Kibikoy, para ma-discredit si Senator-elect Bongo, yung iba pang mga sangkot doon na politiko, nawala naman talaga. Nawala naman. Hindi totoo yun. Walang katotohanan, lahat-lahat yun. At yun, pawang orchestrated lamang ng mga nasa kabilang party, which is the Liberal Party under the handling of Senator Antonio Sani Trillanes IV. Yun yung sinasakyan din itong mga bangag ngayon na tambaluslos. Dahil nga may galit na itong mga liberal. So ito yung ginagawa nila. Sinasakyan. Kaya ganon. Ang isa lang sigurong lapses ng Duterte administration is napabayaan itong ugok na to eh. Sobra ng kumpiyansa. Sana pinakulong na ito eh. Dapat kinasuhan na ito eh. Pero si Tatay Digong kasi hindi kasi siya ganun na tao eh. Hinahayaan niya yung mga kritiko niya. O ganon. Ganyan si Tatay Digong. Pero yan nga, talagang nabitag si Tatay Digong sa mga kagaguhang ginagawa nitong mga tambalos-los na ito eh. Sir, nakausap mo mismo si Senator? Hindi lang nakausap, ilang beses kami nagpupulong, nagpaplano upang isakatuparan ang Project Sodoma. Ang Project Sodoma ay isang proyekto para pabagsakin si Presidente Duterte at ang makaupo sa posisyon si Vice President Leni Robredo, hinahabol ni Senator Trillanes
bago magtapos ang term niya ngayong June 30, 2019. Dahil kapag napabagsak si Presidente Duterte, ang upo duly constitutionalized the Vice President of the Republic of the Philippines, Her Excellency Leni Robredo. Grabe talaga tong mga Going back, grabe talaga tong mga taong to. Talagang walang hiya talaga sa totoo lang. Ganyan sila. Noong una si Tatay Digong gusto nilang pabagsakin para makaupo yung vice presidente. Ngayon naman ang vice presidente yung tanggalin para hindi makaupo sa 2028. Ganyan sila ka balasubas tong mga taong to sa totoo lang. Alam na natin, dapat talaga malaman ng taong bayan ito. Talagang nakakadismaya.